Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Oliver. Taong 1975. Ilocos Sur. Kung kagandahan ng pag-uusapan, sinalo lahat ni Maria. Ang unika iha ni Amorsolo at Victoria. Nagmula sa pamilya na ang linya ay pamumulitika. Tanyag ang pangalan lalo na sa mga kalalakian na nahuhumaling sa gandang taglay. Walang pinipili. Kahit ang may asawa't matatanda, hindi mapigilang puriin ang itsura ng dalaga, bagay na labis itong pinag-aalala. Natapos na ang termino ng ama, subalit patuloy pa rin sa pakikilahok at pakikibahagi sa iba't ibang aktibidad. Ang ina na si Victoria, pilit siyang pinagkasundo sa kung sino-sinong kasosyo. Nang masakalang dalaga, dito na naglakas ng loob ipagtanggol ang sarili. Iha, paparoon tayo sa amiga ko. Kaarawan ng anak niyang binata. Kailangan mong magpaganta. Malay natin tamang pagkakataon na para makahanap ka ng nobyo. Wika ni Aling Victoria. Ma, pwede ba itigil niyo na yung ganyang ugali? Kulang na lang isipin ko na binubugaw niyo ko eh. Tugon ni Maria. Maria, yung bibig mo ha? Ganyan ba magsalita ang isang dalaga, umayos ka? Habang tumatagal parang nagre-rebelde ka. Ano pinagmamalaki mo? Kayo lang din po yung nagbibigay ng rason para magkaganito ko eh. Ma, anak mo ko. Hindi alipin na basta na lang ipapamigay kung kani-kaninong lalaki na magustuhan nyo. Wala kayong pinagkaiba ni Papa. Wala kayong ibang inisip kundi mapalago yung yaman nyo. Huwag mong sinasagad ang pasensya ko ha. Umaga pa lang, hindi na ako magtatagal dahil marami pa akong gagawin. Narito ang susutin mong damit. Mag-ayos kang mabuti dahil mamayang hapon pag uwi ng papa mo, lalarga na tayo. Napairap na lamang si Maria. Tanggap na rin ng dalaga na sa tahanang ito. Walang halaga anuman ang sabihin niya. Matapos makaligo, sinuot na ang damit. Nag-ayos ng sarili at naglagay ng kolorete sa pisngi. Habang tinitignan ang sarili sa salamin, hindi lubos maisip ng dalaga na sa pamilyang kinabibilangan, ang anak na kagaya niya ay tinuturing na ari-arian. Sigurado ko, pagdating namin sa bahay ng amiga ni Mama, kung sino-sinong unika iho na naman ang ipapakilala, pipilitin pa ako, pipilitin makipag-usap, o hindi kaya pumasyal sa lugar na kami lang dalawa. Kung makakapili lang talaga ako ng buhay, gusto kong maging anak ni Tatay Antonio. Narinig ko ang pangalan ko ha. Nasasabik yata ang prinsesa na makakita muli ng utosang matanda. Natuwa si Maria nang masilayan si Tatay Antonio. Ito ang pinakamatandang utusan sa pamilya. Minsan na siyang sumama rito sa pag-uwi sa probinsya. At kahit malayo sa kinagis ng buhay, gusto niya ang lugar na ito. Ngayon na bumalik sa pagtatrabaho ang matanda, may naisip na ideya ang dalaga. Tatay Antonio, hindi po ba uuwi kayo sa inyo sa darating na Sabado? Baka pwedeng isama niyo ko. Ayoko na talaga sa buhay na to eh. Wala naman silang pakialam kundi ipakilala ko kung kani-kaninong lalaki. Para bang ari-arian ako. Bata pa po ako oh. Tapos kalupitan ng buhay yung mararanasan ko. Iha, nauunawaan kong hinagpis mo. Kaso hindi natin pwedeng suwayin ang mga magulang mo. Bali-balik ta rin man ang mundo. Sila ang nag-alaga at nagluwal sa'yo. Hindi mo sila matatakasan. Parang hindi naman kayo naawa sa kalagayan ko. Mamayang hapon, dadalo kami sa selebrasyon ng anak ng amiga ni Mama. Panigurado, may masama na namang mangyayari sa akin eh. Parang mas gusto niyong magdusa ako ah. Samantalay na po natin yung pagkakataon.
Nakakatampo naman po kayo eh. Tumalikod ang dalaga, umaktong nagdadamdam. Si Tatay Antonio na madaling maawa, napukaw ang damdamin at walang nagawa kung hindi pumayag sa plano ng dalaga. O siya, sige. Pero kailangan ko mag-isip ng maayos na rason. Hindi pwedeng iuwi kita na hindi nalalaman ng mga magulang mo. Ako pa ang madedehado niyan eh. Basta maghanda ka na lang ng mga gamit dahil kapag napapayag ko sila, pwede na tayong lumarga. Tuwang-tuwa si Maria. Niyakap ang katulong tanda ng pasasalamat. Pagsapit ng hapon habang lulan ng sasakyan, hindi maiwasang sumimangot ni Maria. Natatanaw niya mula sa bintana ang malaking bahay. Sa labas pa lamang marami ng tao. Paniguradong samot-saring kasabihan ang maririnig mula sa mga ito. Pagparada pa lang ng sasakyan, lahat ng mata nakatingin na sa kanila. Naunang bumaba ang mga magulang. Maria, tama na ang pag-iinarte. Bumaba ka dahil marami nag-aantay. Huwag mong antayin ng tatay mo pang humila sa'yo. Ay, amiga, oo, papasok kami mamaya. May inaayos lang ang anak ko. Pakisabi ka mo sa binata mong anak antayin ng prinsesa namin na. Tingnan mo, nakita mo na yung ginawa mo. Bumaba ka na dyan, bilisan mo. Atat na atat mambugaw ah. O nasan ba'y lalaking yan? Nang makarengking ko. Hindi nakapagsalita ang ina sa narinig. Nahiya dahil maraming tao. Maging ang mga ito man, nagulat sa bukang bibig ng dalaga. Dumiretso si Maria kung saan nakatayo si Juancho, ang anak ng amiga ng ina. May kasama itong mga barkada. Malagkit na kagad ang tingin sa kanya. Nagunahan sa paglapit para bumati. Pero nang masipat ng dalaga na nakatingin ang ama at ina, dali-dali siyang lumapit kay Juancho, naunang humalik sa pisngi. Aba, asan ang delikadesa ng isang Maria? Kung hindi mo alam, nakatingin sa'yo at ginulat mo ang mga tao. Pero ayos na rin ang ganun. Ang gusto ko sa babae, may pagkukusa. Yun bang hindi na dapat pangakitin? Kinabig ni Maria ang kamay ng binata na magsimula itong manghipo. Puno naman ng tawanan ang barkada ni Juancho. Umirap ang dalaga at pumwesto sa tabing mesa. Maya-maya pa may lumapit na matanda. Sa tansya ni Maria, nasa edad 60, pero may gana pang lumandi. Lumapit ang dalaga, pero ganun pa rin ang nangyari. Binata man o matanda, hindi siya nakakaligtas sa panglalandi ng mga ito. Nang mapansin na abala ang mga magulang sa pakikipag-usap, sinamantala ni Maria ang pagkakataon. Malawak na taniman ang pagmamay-ari nila Juancho. Sa manggahan tumambay ang dalaga. Kahit pinong babae, natutunan pa ring umakyat ng puno. Nalibang din dahil maraming hinog na bunga. Sa kalagitnaan natigilan ng masulyapan ang isang matanda na nakatingala sa kanya. Si Manong naman kumakasulpot oh. Hindi pa talaga siya nag-ingay. Sa inyo po ba tong mangga? Paingi lang po ko ng ilan. Hindi ko naman uubusin eh. Ikaw ang anak ni Amorsolo at Victoria, hindi ba? Nakita pa kita kanina doon sa tahanan ng mga Hernandez, pero nandito ka na kagad. Malaki ang salo-salo doon, pero pinili mo ang puno ng mangga. May dalaw ka ba ngayon para kumain ng ganyan? Ha? Anong kinalaman ng dalaw sa mangga? Nagsasawa lang po ako sa mga tao, kaya lumayo ako. Sumaktong may mangga dito. Kilala niyo ako? Kahit saang lugar pala umabot na yung pangalan ko. Pagpasensyahan mo na ang una kong sinabi. May nagdadalaga akong anak at sa tuwing may dalaw siya kumakain ng mangga. At para sagutin ang katanungan mo, hindi sa personal, hindi kita kilala sa personal. Sadyang naririnig lang ang pangalan mo lalo na sa kalalakihan dito. Tama nga sila. Nakakaumaling ang ganda mo pero hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa ng mga magulang mo?
kulang na lang ibugaw ka nila. Natuwa si Maria nang sa wakas. May taong nakaunawa sa sitwasyon niya. Dali-daling bumaba para harapang makausap ang matanda. Di ba napansin niyo din, Manong? Yan ang paulit-ulit kong sinasabi kay Mama at Papa pero hindi nila maintindihan. Tingnan mo ang ginawa nila sa unang kaiyan nila. Kulang na lang gawing bayarang babae. Minsan nga naisip ko, pagkakitaan na lang yung katawan ko. Total, parang gano'n naman yung gusto ni Mama at Papa eh. Pinapakilala pa ako kung kani-kaninong lalaki dyan. Sa kabilang banda, maintindihan mong ginagawa nila ito para lumawak ang koneksyon at kapangyarihan. Ganyan ang takbo ng utak at desisyon ng mga taong nasa politika. Simula't simula, diyan na umiikot ang buhay ng pamilya mo, ng mga ninuno mo. Wala kang dapat ipagtaka. Pero kung napapagod ka, edi takasan mo. Bata ka pa, sigurado kung may pangarap ka para sa sarili mo. Parang gusto kitang kausap, Manong ha. Naiintindihan mo ko. Ano po bang pangalan nyo? Dito lang po ba kayo malapit nakatira? Popoy. Ang pangalan ko ay Popoy. Matagal na ako naninilbihan sa asyenda ng Hernandez. Wala akong bahay pero nanunuluyan sa kubo ng pagmamay-ari pa rin ang amo ko. Sa ngayon, si Wancho ang amo ko. Nakapangalan na sa kanya ang lupaing ito. Kaya pala ata't si Mama na ipakilala ko sa mukong na yun. Akala mo talaga gwapo. Mas mukha pa nga siyang utosan eh. Nga po pala, Mang Popoy, baka may payo kayo kung paano matatakasan ang buhay ko. Gusto ko pong makawala eh. Nandidiri na po ko kasi kahit matatanda at may asawa, lumalapit pa sa akin. Simulan mo sa pag-alis ng bahay niyo. Pumunta ka sa lugar na walang makakalab, sa lugar na malayo. Sa lugar na wala kang iisipin kung hindi ang sarili mo lang. Sa lugar na makakahinga ka ng maayos. May naisip na ako. Sana lang talaga sa pagkakataong to makaalis na ako sa amin. Kapag nangyari yun, hindi na ako babalik. Ngumiti si Maria. Nag-usap pa sila ni Mang Popoy sa pagdaan ng oras. Kinakailangan na ding bumalik ng tahanan ng Hernandez upang magpakita sa mga magulang. Saan ka galing? Kanina pa naghahanap ang papa mo ah. Tapos na ang sayawan at paghahandog ng regalo pero wala ka. Nakakaya ka, Maria. Kinakaya niyo po pala ako, bakit niyo ako sinama? Sinabi ko na, ayoko po makipaglampungan kung kani-kanino. Nandito na pala ang unika iya ko. Ang sabi nakita ka daw sa manggahan, may kausap na matanda. Nandidiri ka sa tuwing may lalapit sa'yo pero sa manggahan, nakuha mo pang makipagtawanan sa matandang yon. Sino siya? Napalunok si Maria nang marinig ang boses ng ama. Hindi niya magawang lumingon dahil siguradong masama ang titig nito. Gayunpaman, pinagtanggol niya si Mang Popoy. Bahala ho kayo kung ano man ang isipin niyo. Basta wala akong ginagawang masama. Humingi lang po ako ng mangga. Gusto kong kumain eh. Mabuting tao si Mang Popoy. Kaya pakiusap ko lang, huwag kayong gumawa ng kasamaan. At talagang pinagtatanggol mo pa. Maria, napag-usapan na namin ni Mariano at Beatriz na ipapakasal kayo ni Wancho pagtungtong mo ng 18. Magmula sa araw na to, hindi ka na makikipag-usap sa kahit na sino. Hindi ka na rin pwedeng lumabas. Mananatili ka sa tahanan hanggang sa araw ng kasal. Kumulo ang dugo ni Maria nang marinig ang sinabi ng ama. Ngayon pa lamang gusto nang tumakbo palayo. Kaso hindi magawa dahil nasa gitna na siya ng kinauupuan ng ama at ina. Sa pagtatapos ng selebrasyon, nag-usap ang mga ito kasama ang magulang ni Wancho. Ang binata naman, pumuslit sa kotse at hindi napigilan ang pagkapilyo. Kaagad namang nang laban si Maria para matigilan sa binabalak. Kalma! Hindi ko alam na mahilig ka palang magbuhat ng kamay. Di bale na. Mapipigilan naman ang tawag ng pagkalalaki ko. Ilang panahon na lang ikakasal na tayo.
At sa unang gabi natin bilang mag-asawa, sisiguraduhin ko na magiging akin ka talaga. Wika ng binata habang malagkit ang titig sa katawan ng dalaga. Huwag ka masyadong umasa, Wancho. Hindi ako magpapakasal sa katulad mo, no? Masyado kang bastos at wala kang respeto. Bakit? May magagawa ka ba eh? Magulang mo ang magpapasya. Maria, huwag ka na mag-inarte. Ako lang naman ang pumasa para maging asawa mo. Huwag kang mag-alala, gagawin kitang reyna. Pero dapat tuwing gabi. Sir, konting respeto naman po sa mapapangasawa nyo. Napagkasunduan pa lang pero hindi pa pulido ang pagpapasya. Anumang oras, pwedeng bawiin ni Don Amorsolo kapag nalaman niyang pinagsamantalahan mo si Maria. Kung ayaw niyong mangyari yon, bumaba na po kayo ng kotse. Tumalima ang binata. Naiwan si Maria na hindi maiwasang umiyak. Awang-awa naman si Tatay Antonio, kaso lang walang magawa, maliban na lamang sa pagpapatahan. Matapos ang insidenteng yun, matyagang nag-intay si Maria. Nakahanda na ang mga gamit. Si Tatay Antonio na lang ang kulang. Maya-maya pa bumungad ang matanda. Wala nang sabi-sabi. Dali-daling binitbit ang mga dalahin at sa likod dumaan. Walang tanong si Maria. Tahimik na sumunod sa matanda. May sasakyan na nag-aantay sa unahan. Napag-alaman na anak ito ni Tatay Antonio, isinantabi ang pag-uusisa. Inuna ang pag-alis sa lugar. Mahaba ang biyahe pero sulit ang pagpapahinga ni Maria. Hindi may tago ang tuwa ng masilayan ang tahanan ni Tatay Antonio. Kagad tumakbo sa loob at tumilata sa katre. Nilalaro pa ang pusa. Umastang komportable. Hindi naman ito ang unang beses ng dalaga sa bahay, pero hindi maiwasang mainis ng anak ni Tatay Antonio, si Oliver. Tay, hindi niyo pa sinabi sa akin kung bakit kailangang itakas ang babaeng yan. Ang ayos ng buhay kasi mayaman pero nakikisiksik dito sa atin. Ano naman po may aambag yan bukod sa pagtulog? Kung makapag-utos pa yan, akala mo pinapasweldo ko. Ituring mo siyang kapatid, Oliver. May pinagdadaanan ng bata kaya hayaan mong dumito muna sa atin. Babalik ako sa mansyon. Kailangan ko magtrabaho upang may pagkain tayo. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag kay Don Amorsolo at Doña Victoria. Ikaw, ang tanging trabaho mo ay bantayan si Maria. Malaki na yan. Hindi na kailangan sobrang alagaan. Bantayan mo lang kasi paniguradong araw-araw may dadayo dito para masilayan ng dalaga. Ginawa niyo pa ako muchacho sa babaeng yan. Ibalik niyo na lang po sa kanila. Nung huling nandito yan, ang dami ko nakasuntukan eh. Baala na yung mga magulang niya sa kanya. Mapeperwisyo pa tayo eh. Kaya ko nga tinakas dahil mismo mga magulang niya ang mali. Kung ibabalik ko siya, malamang mas may hirapan ng dalaga. Oliver, nakalimutan mo ba ang bili ng lolo mo? Kapag may nangangailangan tutulong tayo. Madali lang ang pinapagawa ko. Bantayan mo lang si Maria. Napabuntong hininga ang binata. Wala nang nagawa kung hindi sumunod sa utos. Hindi naging maganda ang pagsasama dahil panayang sagutan. Pinadama ni Oliver na hindi niya gusto ang presensya ni Maria. Subalit walang balak umalis ang dalaga. Paglipas ng linggo, bumalik si Tatay Antonio kasama ang tauhan ng mga magulang ni Maria. Pero dahil ayaw sumama pabalik nito, nanatili muna sa tahanan. Tumawag pagdating ng mansyon at lalong sumama ang loob matapos malaman na pumayag sina Don Amorsolo at Doña Victoria na mananatili muna ito sa pangangalaga niya. Ano ba kasing problema niyo? Bakit pa kailangan makitira sa ibang bahay? Pasaway ka siguro sa mga magulang mo, masyado kang perwisyo. Babae ka, dalaga ka na. Dapat sumusunod ka sa sinasabi ng nanay at tatay mo. Pwede ba tumahimik ka kung wala ka namang alam? Panay ka dada eh. Wala ka namang ni katiting na nalalaman sa nangyayari sa akin. Wala rin akong balak sabihin sa'yo
dahil alam kong wala kang awa. Mayaman ka, hindi ba? Bakit hindi ka rumenta ng bahay? Nakakalibre ka na nga rito. Wala ka pang ginawa kundi humilata maghapon. Ang lakas mo pang kumain. Yung bahay ko na dating tahimik umiingay dahil sa dagsaan na mga manliligaw mo. Hinakot mo lahat ng kalalakihan sa baryo. Kung makapagsalita ka, wala naman akong sinabi na pumunta sila dito ah. Hoy Oliver, kung hindi ka lang anak ni Tatay Antonio, baka pinatulan na kita eh. Kalalaki mong tao, pero daig mo pa yung lalaki kung Aray ko. Oh, napahawa ka sa tiyan mo. Oh, sumusuka pa. Tignan mo nga naman. Kung nandidiri ka sa bahay na to, pwede ka talagang umalis. Halika na, ako na Hoy, Maria? Maria? Walang tigil ang pagsusuka ni Maria. Nanlalamig ang katawan. Patuloy ang pagsusuka. Bukod pa riyan napako ang tingin sa niluluwa ng dalaga. Buo-buo na parang maliliit na bato. Kung bibilangin lalagpas sa 10. Dinamayan muna niya si Maria bago inisip kung ano ang mga ito. Kumalma ang dalaga pagkalipas ng ilang sandali. Pinasandal sa tumba-tumba. Pinaharap sa nakabukas sa bintana. Binigyan ni Oliver ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan itong ininom. Nilinis ng binata ang suka pero itinabi sa garapon ang buong bagay. Nang mapansin na kalmado na si Maria, nagpaalam siya na may pupuntahan lang. Bitbit ang garapon. Tinungo ang tahanan ni Mang Romy, ang kilalang manggagamot sa baryo. Kaso nga lang, linggo na ang nakalipas magmula ng tumigil. Ayon sa asawa, biglang nabaliw, gawa ng pakikipagsapalaran sa iba't ibang elemento na bumiktima sa mga pasyente. Nagpunta sa kabilang sityo pero ganun din ang nangyari. Kahit ang kumpare ng ama, ganun din ang sinapit. Ano ba yan? Parang sinadya na walang tutulong sa akin ah. Si Mang Romy, hindi na makakagamot. Si Mang Tomas, si Mang Rolando, si Mang Guring wala rin. Ang malas ko naman ata ngayon. Paano na ngayon yan? Hindi ko rin pwedeng tawagan si Tatay Antonio. Wala naman akong telepono. Kung dadayo ko doon, malayo ang biyahe. Hindi na pwedeng iwanan si Maria. Kung pumasok ka kaya dito, hindi yung nagsasalita ka mag-isa sa labas. Ano ba yung hawak mo? Teka, nakakadiri ka. Yan yung suka ko kanina. Hoy, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano ha. May gagawin dapat ako dito pero ang problema, wala nang makuha ni isang manggagamot. Pakiramdam ko may mali. Ang lalakas ng mga yun tapos naging baliw. Dahil kuno sa pakikipaglaban sa iba't ibang elemento. Ganun ba yun? Parang may mali talaga. Magsalita ka nga ng naiintindihan ko. Praning, ano bang sinasabi mo at saka pwede bang itapon mo yung suka ko? Nakakadiri ka. Sabing may paggagamitan ako huwag ka mag-alala. Hindi ito makakasama sa'yo. Dahil ngayon pa lang, may nakapasok ng kasamaan sa katawan mo. Ano? Magdahan-dahan ka sa... ano ba yan? Ano ba sinasabi mo? Matagal ko nang naisip ang posibilidad. Sa kung sino-sino ba namang nauhumaling sa'yo, malamang aabot sa punto na merong mag-iisip ng masama. Eto na nga ngayon, sigurado akong binarang ka. Ito ang salitang nagpatahimik sa dalaga. Hindi lingid sa kaalaman ang tungkol dito dahil minsan nang narinig sa mga amiga ng ina. Ito rin ang kinamatay ng kasambahay noon. Kaso nga lang, hindi lubos na unawaan kung ano ang bagay na ito. Ang alam lang niya ay nakakamatay. Ibig mong sabihin mamamatay ako? Sino bumarang sa akin? Tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay kung makakahanap tayo kaagad ng manggagamot. Bakit ba kasi kinakailangan mo pang pumunta rito pati tuloy ako perwisyong-perwisyo na? Pumasok ka sa bahay. Gabing-gabi na baka masipat ka pa ng engkanto madagdagan yung problema. Napailing na lamang si Oliver. Maingat na tinabi ang bote. Binantayang maigi ang kilos ng dalaga. Sa paglipas ng oras, hindi mapakali ang binata dahil naging malikot sa higaan si Maria
Nakapikit ito, pero batay sa galaw anumang oras magsusuka. Naghanda din ang timba at saktong pagkuha dahil sumuka na naman ang dalaga. Sa pagkakataong ito, maraming bato-bato at may kasamang pakpak ng ipis. Suka ng suka hanggang sa mamutla. Saka lang tumigil nang wala nang mailabas. Sana lang bukas dumalaw si Tatay Antonio para madala ka sa inyo. Hindi na pwede ang ganito. Kapag tumagal baka dito ka mamatay. Magiging kargo pa ng konsensya ko at baka ako pang sisihin ng pamilya mo. Ayoko. Ayokong bumalik doon. Nakaalis na ako eh. Kaya hindi na ako babalik. Tawagan mo si Tatay Antonio. Sigurado ko magmamadali yun kapag nalaman niyang may sakit ako. Malamang kasi lahat ng pagmamahal niya napunta sa iyo imbes sa mismong anak. Kahit kakauwi lang ni Tatay dito, kapag tumawag ka, lalarga siya pabalik ng mansyon. Ako naman ang naiwan, nangungulila. Pero hindi ko tatawagan si Tatay ngayon. Magdusa ka dyan. Sobrang salbahe mo. Bakit hindi ka nagmana kay Tatay Antonio? Ang buti niyang tao eh. Tapos ikaw, aray. Ayan, nag-iinarte pa. Maria. Hoy. Hoy Maria, huwag ka magbibiro ng ganyan. Abot langit ang takot ng binata nang makita itong humandusay. Nawalan ng malay, nataranta siyang humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Nang malaman na si Maria, kahit 10 oras ng gabi dumagsa ang mga kalalakian, isang tao lang ang pinalapit ni Oliver, si Mang Barino, may kaunting kaalaman sa panggagamot. Oliver, hindi mananaan sa simpleng gamutan ng dalagang to. May kapit ng sumpa mula sa kaliwa. Nagdurusa ng karamdaman dulot ng barang. Ang problema dito, sino ang gagamot? Kamakailan lang wala na sa serbisyo ang manggagamot sa lugar natin. Ako naman kakarampot lang ang kaalaman. Kailangan dito tamang proseso para hindi na bumigat ang problema. Kung kayo na lang po, total wala na tayong pagpipilian. Ikaw lang po ang nandito eh. Naunawaan ko pero nakakatakot, Oliver. Hindi ganun kadali ang pag-aaral niyan. Kung gusto mong magamot ang dalagang to, maghanap ka ng taong makakatulong. Hindi ang kagaya ko na walang sapat na kaalaman. Wala nga ho ang iba, Mang Barino. Pumunta na ako sa Karatig Bayan, sa mga sityo, sa lugar kung saan napapabalita na may manggagamot. Pero lahat sila, parang sinadya, sabay-sabay nagbitaw sa tungkulin. Ikaw na lang po ang meron dito. Ikaw na lang ang maaasahan ko na makakatulong kay Maria. Nakita niyo naman yung kalagayan niya, hindi na siya magtatagal. Napailamos ng mukha ang matanda. Naguguluhan sa gagawin pero sa huli. Tumango sa pakiusap ni Oliver. Humingi ng ilang araw para pag-aralan ang proseso. Sa araw na yun, buhos ang atensyon ng binata sa pag-aasikaso kay Maria. Hindi na magawang lumakad dahil kaunting galaw, sasakit ang tiyan. Panay din ang pagsusuka. Bumibisita rin si Oliver sa tahanan ni Mang Barino para alamin kung nag-aaral ba ito. Laking tuwa dahil naabutan nitong nagbabasa ng mga libreta, nag-eeksperimento para subukin ang kaalaman. Oliver, tulungan na lang kaya kita maghanap ng manggagamot. Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng ginagawa ko. Dumayo tayo sa kabilang isla. Baka may makuha tayo doon. Huwag na kayong sumuko, Manong, nagsimula ka na eh. Magsasayang tayo ng oras kung maghahanap pa tayo ng albularyo at wala rin matatagpuan. Mag-aral ka lang ho dyan. Konti na lang siguro, kakayanin mo na yan. Ay naku, ewan ko lang talaga. Kinakabahan ako sa gagawin natin ng mabuti pa. Dalhin mo sa akin yung bote na pinaglagyan mo ng mga bato, yung sinuka ni Maria. May gagawin ako. Baka sakaling malaman natin kung saan galing ang sumpa. Inilatag ni Mang Barino ang bagay sa isang batya. Binuhusan ng langis at iba pang sangkap. Binasa ng dasal, nakiramdam sa bulong ng orasyon. Maya-maya pa, ang mismong bato ang lumikha ng larawan. Sa tagal ng pagtitig may nabuong imahe sa paningin. Lalaki yan eh. Hindi lang isa ko, hindi dalawa. Ibig sabihin 2 nang bibiktima kay Maria.
Hindi na sila naawa, pinagtulungan talaga oh. Manong, alamin nyo kung anong dahilan ng mga pesteng yan. Nagsabwatan pa para mapahamak ang dalaga oh. Oliver, gustuin ko man pero hanggang dito lang ang alam ko. Si Maria lang mismo ang tanungin mo. Mag-usisa ka kung sino-sinong lalaki lumapit sa kanya na may kahinahinalang muti mo. Ito ang sinunod ni Oliver. Kaso nga lang sa dami ng nakikipag-usap kay Maria, mahirap alamin kung sino. At isa pa, wala siyang ideya sa nangyayari hanggang sa sumapit ang puntong ito. Sino pa naman kasi mag-iisip na may dalawang tao mambibiktima sa akin? Si mama at papa kasi kung kani-kanino ko pinapakilala eh. Kung may sisisihin dito, sila yun. Naging pabaya sila eh. Ngayon lang din naunawaan ng binata ang rason kung bakit ito tinakas ng ama mula sa mansyon. Hindi mapigilang makaramdam ng galit sa mga magulang nito. Huwag kang mag-alala. Hinahanapan ni Mang Barino ng paraan para gumaling ka. Ang gagawin mo lang magtiwala ka sa amin. Kapag nalaman namin kung sino yung dalawang lalaking yun, siguradong malalagot sila. Parang nakalanghap ka na masamang hangin para ipagtanggol ako ah. Pero salamat ah. Hindi na pinansin ng binata ang sinabi ni Maria. Nang sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ng dalaga. Nagkaroon ng sugat sa balat na para bang kinalmot. Hindi lang yun, paulit-ulit ang pagsusuka. Nangangamoy ipis ang lugar. Minadali ni Oliver si Mang Barino dahil maging siya, hindi na alam ang gagawin. Umabot sa punto na gusto nang punta ng mansyon para ipaalam sa pamilya ni Maria ang kaganapan. Wag mo na, Oliver. Hindi maganda ang kutob ko sa pamilya ng dalaga. Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko, malaki ang posibilidad na may kinalaman sila. Ay sana lang mali ako. Sinasabi niyo ho ba, kahit sariling anak babarangin, dugo at laman nila yan ah. Yun na nga, kutob lang. Hindi pa ako sigurado pero basta. Duda ko, kilala ng dalaga ang bumarang sa kanya. Sa ritual ko kanina, malapit kay Maria ang nasa likod ng kaganapan. Ang mabuti pa, pumunta ka sa mansyon pero magbanman ka lang. Bago umalis ng baryo si Oliver, dinala si Maria sa bahay ng matanda. Binigay ang buong tiwala kay Mang Barino. Nangako naman ito na gagawin ang lahat. Nakarating sa mansyon si Oliver pero hindi nagpakita kahit sama. Pinagbasdan ang galaw ng tauhan mula sa malayo. Wala siyang mahanap na mali sa mga tao. Kaya nabaling ang pansin sa bisita. Isang binata na tingin pa lang ay mapagbataas. Nang magtanong-tanong sa trabahador ng sakahan, si Juancho ang nakita. Sa pagkwento tungkol sa binata, nalaman na ang planong pagpapakasal. Sa puntong ito si Juancho ang sinundan. Kaso nga lang hindi makapasok sa baluarte dahil maraming bantay. Nakakalakwat siya lang sa malawak na taniman sa manggahan ng punta kung saan nakatambay si Mang Popoy. Iyo, magandang araw. Ngayon lang kita nakita. Hindi ka taga rito ano? Kaibigan po ako ni Juancho pero ang loko, ayaw akong papasukin sa kanila eh. Ang sabi ko, dito lang daw ako. Ang init-init. Kayo po ba? Trabador po ba kayo rito? Tama ka, may katagalan na rin ako dito eh. Si Juancho ang amo ko. Pinagmasdang mabuti ni Oliver ang matanda. Desente kung titignan, pero iba ang pinapaywatig ng mga mata. Nakipag-usap siya dito. Habang tumatagal, sinadya ng binata na banggitin ang napag-usapang kasal sa pagitan ni Juancho at Maria. Sa puntong ito, naging malinaw ang reaksyon ng matanda. Naroon ang lihim na galit, kasabay ng pagnanasa sa dalaga. Parang kilala niyo po si Maria. Nagtrabaho ka rin po ba sa kanila? Hindi, pero sa tuwing bibisita siya kasama ni Doña Victoria, nakikita ko. Minsan na kaming nag-usap at tama nga sila.
Magandang babae. Kaso masyado pang bata para... Ang ibig kong sabihin masyado pang bata para ipagkasundo at ikasala. Si Juancho 21, pero si Maria 17 taong gulang pa lang. Wala ho tayong magagawa dahil nagkasundo ang dalawang pamilya. Kapag tumungtong ng 18, isasagawa na ang kasal. Tama ka. O siya, babalik na ako sa trabaho. Bumalik ka na rin doon. Sigurado kong hinahanap ka na ni Juancho. Tumalikod si Oliver nang lumakad si Mang Popoy. Pero lumis siya ng daan at sinundan ito. May kalayuan ang tinutuloy ang bahay pero sakop pa rin ang lupain ni Juancho. Mabilis ang kilos ng matanda dahil kubo ang tahanan. Madaling nasisilip ang kaganapan sa loob. At sa hindi inaasahan, nakita ni Oliver ang ilang gamit na pangbabae. Sa tabi nito, nakapalibot ang iba't ibang uri ng insekto, mga halaman. Sigurado si Oliver, ito ay may kinalaman sa lihim na karunungan. Maya-maya pa, naging malinaw kung sino ang pinatutungkulan nang marinig ang sinabi. Ikakasal pala ha? Pwes, tignan natin kung makakasal ka pa sa iba. Kung hindi kita maaangkin dahil matanda na ako. Pero hindi ko maiwasang magkagusto sa'yo. Maria, kung hindi ka mapapasakin, magdusa ka na lang at mamatay. Nang sa gayon walang sino man na makakakuha sa'yo. Sa ideya pa lang nalalapitan ka ng ibang lalaki. Hindi ko na mapigilan ang masaktada. Alam kong sa mga oras na ito tumalab na ang unang sumpa. Ngayon dadagdagan ko para mas mahirapan ka. Sa ganitong paraan ko lang masasabing akin ka. Wika ni Mang Popoy. Sinimula ng ritual. Dali-daling umalis ang binata at binaybay ang daan pauwi. Nang tumapat sa mansyon, nasipat si Tatay Antonio na nagmamadali din sa pag-uwi. Ngunit para bang may mali sa pagkakataong ito, tahimik na sinundan hanggang sa nakabalik ng bahay. Sa nakikita ni Oliver, natataranta ang ama nang malaman na wala sa bahay si Maria. Balisang balisa. Maya-maya pa may hinalungkat sa mga gamit at nagtungo sa silong. May kwarto doon na pinagbabawalan siyang makapasok. Dahil sa kutob ng binata, ginawa ng paraan para masilip ang nangyayari. Mula sa loob, tanaw ang ama na aligaga sa paghahanda ng mga gamit. Kandila, libreta, at ang agaw pansin, kasuotang pambabae. Sumagi sa isip ang nakita sa tahanan ni Mang Popoy. Lalong nagulat nang bigkasin ni Tatay Antonio ang pangalan ng dalaga. Nanlumo si Oliver. Walang pinagkaiba ang ama kay Mang Popoy. May lihim na pagtingin kay Maria. Hindi makapaniwalang naupo ang binata sa sala. Nakatulala. Pilit iniintindi ang kaganapan, pero kahit anong isip dito, hindi matanggap na isa si Tatay Antonio na bumibiktima kay Maria. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit halos sa mansyon ka na nakatira. Lihim ka palang may gusto kay Maria. Ay naku, nakakasuka. Sa galit ng binata, pinuntahan si Mang Barino at isiniwalat ang nalaman. Maging ito man hindi makapaniwala sa narinig. At ang pagpapasya ni Oliver ang lalong nagpabigat sa gampanin nito. Teka iho, ang inaral ko pamamaraan para matulungan si Maria. Hindi ang pagbarang pabalik. Alam ko masakit para sa inyo na malaman mo yan. Pero hindi kita mapapagbigyan. Wala akong alam sa ganyan. Baka ako pang mamatay. Manong, wala pong makakaputol ng sumpa ni Maria, kundi patayin si Mang Popoy at si Tatay. Nakakasuka sila. Paano niyo nagawang pagnasa ng isang 17 dalaga, anak ng pinagsisilbiang amo? Ama ko naman siya. Hindi ko kikilalanin ang kasalanan niya. Ang mali ay mali.
Kung gusto mo talagang mangyari yan, may kilala ko makakatulong sa atin. Naalala ko, isa siyang mambabarang pero Oliver. Sa oras na lumapit tayo sa kanya, asahan mong wala nang atrasan. Kaya mo bang patayin ang tatay mo? Yung kilala kong tao na yun, patayan kong patayan. Pag-isipan mo. Asikasuhin ko muna si Maria. Habang ginagamot ni Mang Barino ang dalaga, naguguluhan si Oliver sa gagawin. Nagtatalo ang isipan. Hindi mapakali. Umuwi ng bahay para mukhaang kumprontay ng ama. Sa sandaling nakaharap ito, walang preno ang bibig. Wag na wag kayo magsisinungaling sa akin Alam ko ang ginawa nyo. Binarang mo si Maria kaya siya nagkakaganon. Anong klaseng tao ka? Kung tutusin parang anak nyo na si Maria. Parang kapatid ko na nga yun tapos may lihim kayong pagtingin. Hindi matanggap na ikakasal kaya binarang. Tao pa po ba kayo sa lagay na yan? Mahabang katahimikan ang namayani. Nakatitig sa kanya si Tatay Antonio. Nasaan si Maria? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may nangyayari sa kanya? Kung hindi ko lang nakita ang kapitbahay natin doon sa bayan, malamang wala pa rin akong alam hanggang sa ngayon. Bakit mo itinago? Nasaan si Maria? Talaga magpapalusot ka patay. Huling-huli kita. Nagre-ritual habang sinasabi ang pangalan ni Maria. Hindi ka na naawa sa dalaga. Anak siya ng amo mo. Amo mo na nagpapasweldo sa'yo para may pangkain tayo tapos yan ang igaganti mo. Hindi ka naman nila inalapusta para gawin mo yung kalapastanganan na yan Oliver, nasaan si Maria? Hindi pwedeng umalis ng bahay yon dahil sa kondisyon niya. Ipaliwanag mo muna sa akin bago ko sabihin kung nasaan. Nagkamali ka ng pag-intindi. Hindi ko siya binarang o kung ano man ang nasa isip mo. Kaya ako nagre-ritual para kontrahin ng sumpa sa katawan ni Maria. Ngayon kailangan ko siya makita para malaman ang kalagayan niya. Teka, sinasabi mo bang wala kang kinalaman sa nangyayari sa kanya? Tama na muna ang pagtatanong. Ibalik mo dito si Maria para magamot ko. Bilisan mo! Naguguluhan man tumalima si Oliver. Kahit si Mang Barino ay sumunod na. Wala munang nagtanong. Nanood muna sa proseso ni Tatay Antonio. Dinasala ng dalaga. Mahabang orasyon ang nilapat. Maya-maya pa todo na ang pagsusuka. Inilabas lahat ng sumpa sa katawan. Pagkatapos ito, tumabi sa kabilang kwarto si Tatay Antonio. Sinimulan ang taimtim na pagdarasal. Tahimik na nanonood si Oliver sa tabi. Maya-maya pa napansin ang pagdating ng ama. Natutumba mula sa pagkakaluhod pero dali-dali ding bumalik. Pagkatapos niyan, lalakasan ang pagsambit ng orasyon habang tinatarak ang itak sa sahig. Paulit-ulit at palakas ng palakas. Hindi naglaon na butas ang sahig. Sa pagkakataong ito biglang tumilapon ng ama. Duguan pero gumagapang pabalik sa pwesto para muling lumuhod. Pinagpatuloy ang pag-oorasyon hanggang sa umagos na sa ilong at bibig ang dugo. Kahit ang tagiliran ay nagdudugo na rin. Mga sugat na hindi mawari ni Oliver kung saan galing. Lalo na ang puwersa na bigla na lang hahatak kay Tatay Antonio. Ito ang tinatawag nilang digmaan espiritual. Mga taong may mataas na karunungan na makakagawa. Hindi ko alam na may tinatago palang kaalaman ng tatay mo, Oliver. Hindi na natin pang kailangan lumapit sa kakilala ko mambabarang. Ngayon palang ginagawa na ng paraan ng tatay mo. Digmaang espiritual. Paano yan? Parang hangin yung kalaban ni tatay. Tinan mo, ano ba nangyayari? Kaya nga espiritual dinadaan sa palipad hangin ng atake. Magdasal lang tayo na hindi mapuro ng tatay mo at matalo kung sino man ang kalaban niya. Nang marinig ang sinabi ni Mang Barino, hindi maiwasan ni Oliver na magdasal. Pinapanood ang ama na lumalala ang pagdurugo ng katawan. Hindi mapalagay, lalo na paglipas ng sandali. Bigla itong nawala ng malay. Sa pagtatapos ng ritual ni Tatay Antonio, bumuti ang kalagayan ni Maria.
Habang inaasikaso ni Mang Barino si Tatay Antonio, nagpa siya si Oliver na puntahan si Mang Popoy. At kagaya ng inaasahan, natagpuan sa kubo na wala ng buhay. Katulad ng ama ang kalagayan, duguan ng ilong, bibig, maraming sugat sa katawan na hindi dulot ng anumang patalim na nakikita't nahahawakan. Lintik na yan. Paalisin niyo ang mga tao. Kapag nalaman nila mambabarang yan, pati pangalan namin madadamay. Idiretso niyo sa libing. Yung mga gamit ni Maria, itapon niyo rin. Dahil kapag nalaman ni Amorsolo at Victoria, baka pati ako pagalitan kumilos sa kayo. Hindi na nag-usisa pa si Oliver. Sapat na ang natuklasan at narinig para masabing nabigyan ng katapusan ang kasamaan ni Mang Popoy. Kung alam ko lang na mapapahamak ako, sana hindi ko na kinausap yung matandang yun eh. Kaya siguro pa na yung tingin niya sa akin may pinaplano pala. Mabuti na lang, may trabador sa unahan kaya siguro napigilan ng balak niya. Bakit ba kasi isinilang ka na maganda? Ngayon ko lang nalaman na sumpa din pala yung kagandahan, ano? Eh bakit yung tunog mo parang nagsiselos ka? Oliver, huwag mo sabihing may gusto ka rin sa akin ha. Hoy, mamatay na lahat ng nasa sementeryo. Hindi ako magkakagusto sa katulad mo. Maganda ka nga pero tamad ka. Sa nangyari sa'yo pati si tatay na pag-isipan ko na masama. Huwag na nga kayo mag-away dalawa para kayo mag-asawa eh. Tumigil na kayo. Maria, magpapahinga ka ng ilang araw. Pero kailangan mong umuwi sa inyo. Ayoko po. Bahala na kung araw-araw kami mag-away ni Oliver. Titisin ko na lang kaysa umuwi sa amin. Hindi pwede yan, umalis ka na. May bahay ka o doon ka sa inyo. Ayoko nga sabi. Tatay Antonio, dito nga lang ako. Ano ba? Hoy, wag mo ilabas yung gamit ko. Napailing na lamang si Tatay Antonio sa inasta ng dalawa. Hinayaan na lamang si Maria na manatili sa bahay dahil anuman ang pagpapauwi, hindi na nais pang bumalik sa mansyon. Pabalik-balik na rin ang mga magulang nito. Ilang ulit, hanggang si Tatay Antonio na mismo ang kumausap. Ilang beses pang nangyari ang pag-uusap pero wala nang nagawa ang magulang. Buwan, taon, sa bahay na lang talaga nanuluyan si Maria. Hindi dahil kinupkop, kundi dahil nagkamabutihan sila ni Oliver. Naging magkasintahan, naging mag-asawa. Nagkaroon ng 2 anak. Masaya ang pagsasama, subalit hindi may tago ang kaganapan sa nakaraan. Si Maria, ang isang napakagandang babae na nagmistulang sumpa sa kanya. Maraming lalaki nagkakagusto na humantong pa sa pambibiktima ng isang malakas na mambabarang sa Ilocos na mas kilala sa katawagan na Mang Popoy. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan ko. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan,
at gabay sa araw-araw, pero kailangan din natin ng depensa espiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo bracelets, mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito, pwede tong white na may gintong San Benito, pwede tong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to, mga kabayan, para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay po lang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you, kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre, mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka, kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang, kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka, kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat sa mga scammers.